Kaugnay pa rin po sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na tanggalin na ang system loss charge at ang kaakibat nitong value-added tax sa electricity bill. Makakapanayan po natin si Attorney Francis Saturnino Juan, Chairman ng Energy Regulatory Commission. Magandang umaga po sa inyo, Chairman Juan. Si Maris po ito, live po tayo sa unang balita. Magandang umaga, Maris, at sa lahat ng mga sumusubaybay. Ito na nga po, Chairman, sabi ni Energy Secretary Sharon Garin, posibleng abutin pa ng 1 taon bago tanggalin yung system loss charge. Ang tinatarget naman po ng Senado bago magpasko. Para po sa ERC, gaano ba katagal abutin bago maalis ang system loss charge? At pwede ba talagang matanggal to? Ang pagtatanggal ng system loss charge, ito madali. Pwede naman na pagdesisyonan na talagang hindi na ipasingil yan sa ating mga utilities. Pero siyempre, kailangan ng paghahanda dahil ito nga ay kasalukuyang nasisingil. Ibig sabihin, yung gastos na kaakibat noong ating system loss, ito ay nababawi ng ating mga distribution utilities subject lang doon sa limitasyon o system loss caps na itinakda namin. Ngayon, kung ito ay bigla, isang iglap, na hindi na mababawi ng ating mga distribution utilities, kakailanganin din na mayroong paghahanda sa kanilang parte nang sa ganun ay hindi naman maapektuhan ang kanilang serbisyo. So ito siguro ang tinutukoy ni Secretary Garin at ng ibang mga nagsasabi na aabutin pa ng hanggang Pasko o kaya naman ay sa 1 taon. Ito yung implementasyon na talaga ng pagtatanggal ng system loss. Pero yung pagsasabatas nito, yung pag-amyenda ng ITIRA, ito ay depende na sa kilos, sa galaw ng ating Kongreso. At syempre, meron na namang mga naka-file na mga bills para dito. At kung magkakaroon na ng mga public consultations, I think next week, meron nang itinatawag ang ating Senado na konsultasyon. So makikibahagi tayo sa konsultasyon na yan. Nang sa ganon ay makapagbigay din tayo ng ating mga suhestyon patungkol sa kung mayroong kailangang transition o kung mayroong kailangan na mga ayuda or mga mekanismo o kaya ay mga adjustments doon sa paniningil ng ating mga distribution utilities. Ito din ang magawa namin sa aming panig sa ERC. Kung hindi pa tuluyang matatanggal yung system loss charge, ano po ang pwedeng gawin agad para kahit papano maramdaman din ng mga customer na bumaba yung kanilang bill kahit papano? Oo, administratively, tinitingnan natin, pinag-aaralan natin kung mayroong basihang legal kung ang ERC mismo ang magdidesisyon sa pagtatanggal nung kahit man lang yung technical system loss o kaya ang pagbawas nito dahil alam naman natin na itong non-technical loss ay mayroong control dito ang ating mga distribution utilities. Ito kasi ay tungkol doon sa mga ninanakaw na kuryente at kung mas mapapaigting nila ang kanilang panghuhuli dito sa mga ganitong gawain o kaya naman ay paglalagay ng mga safeguards nang sa ganon ay mabawasan ang aktibidad na ito ay magagawa at ipapababa nila ang level ng kanilang non-technical system loss. At kung ito ang magiging cap, yung mas mababang cap para sa non-technical system loss, agaran magkakaroon ng pagbaba doon sa mga singil dahil bababa din ang pwede nilang maipasang gastos patungkol dito. Sinabi po ng pamunuan ng Meralco na hindi kakayanin ng power industry kung sila lang po ang papasa ng technical at non-technical system loss. Ano po ba ang pwedeng maging solusyon dyan? Kasi pati ibang mga cooperative, sinasabi nila pwedeng mag-lead daw ito sa bankruptcy kapag tatanggalin talaga ito. Oo, siyempre, ito naman yung mga doomsday scenarios na ipinipinta ng ilan. Hindi naman din na maaari na ganyan ang hayaan natin na mangyari dahil ang serbisyo pa rin sa ating mga customer ang isa sa alang-alang. Kaya nga dapat ang mga pag-aaral ng sa ganon ay hindi humantong sa ganyan. Okay. So, yung sinasabi po na generation charge naman po, posible bang matanggal din yun? Kasi yun yung 65% na talagang nakakaapekto sa bill, electricity bill. Oo, ito naman talaga yung bayad natin doon sa kuryenteng nililikha o generate at kinukonsumo naman natin. At kapag lumilikha kasi ng kuryente, mayroon talagang gastusin yan. Bukod doon sa panggatong, yung mismong pinagpatayo ng planta at pinag-operate ng planta, ito ay gastos na
kailangan din Dapat talaga mabawi bayaran. yung namuhunan dyan. So, ang pinakamainam na magagawa talaga natin ay mapababa ito at ma-identify kung saan ba nagtataas. Kung ang pagtataas ay dahil doon sa mga pamumuhunan, dahil mataas ang mga interest rate o yung rate of return na hinihingi ng mga namumuhunan, kailangan maisaayos ang ating economics at nang sa ganon ay mapababa yung cost of capital. Ganun din Alright. kung ang problema ay supply, kailangan din na ayusin ang supply at mabigyan ng sapat nang sa ganon ay matugunan din yung lumalaking demand. Alright, patuloy kami mag-aantabay dyan. Maraming salamat po, ERC Chairman Francis Saturnino Juan. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Maris. Maraming salamat. Salamat po.